Hi mga ka-tips! Welcome back sa Print Tips. Mahaba-haba po itong video na ito dahil gusto ko po na may pakita po sa inyo kung paano po talaga gawin yung bag-inspired mug na binibenta ko or yung template na binibenta ko. So meron po nagre-request na magbigay po ako ng tutorial regarding po dito dahil po doon sa size nagkakaproblema po yan. So pag bumili po kayo sa akin ng template, maliban po sa Canva file or drag and drop na file, makakakuha po kayo ng PNG pattern, ng Illustrator file, ng Photoshop file para po pwede nyong i-modify yung design kung gusto nyo lagyan ng heart at kung ano-ano pa. So binigay ko na po lahat ng mga raw files para po sa inyo, kaya po medyo may lasa yung kanyang presyo. Pero ito pong bag inspired mug box po nito ay naka-default sa A3 po na papel, hindi po yan A4. So kung Photoshop po yung open po ninyo. Pero kung sa Canva, nakahiwa-hiwalay po yan as nasa A4 po lahat yan. Isi-save lang po ninyo yon as PNG pagkatapos po ninyo lagyan ng design. Pero sa Photoshop ganito po siya. Paghihiwalay nyo po yung dalawang part po nung mug po natin. So yung part 1, lagyan nyo po sa A4 and then i-save as po ninyo as PNG. Ganon din po sa may second part po ng ating same lang din, ulitin nyo lang po yung pagsisave as PNG. And then once okay na po yun, open nyo po yung inyong Cameo or yung sa Cricut po ninyo kung ano po yung ginagamit po ninyo, and then i-drag lang po ninyo yung sinave as po ninyo na design galing po dun sa ating mga templates. So, pwede nyo pong baguhin yung design po yan sa Canva or sa Photoshop kung maalam po kayo. So hindi po yan kasya sa loob ng cutting area, so kailangan po nyo siyang i-slant para pumasok po siya at pasok na pasok po yan. So ganun din po sa kabila, i-center lang po ninyo para kahit ilipat-lipat nyo yan, pag naka-center at print and cut po ninyo, tatama pa rin po yung pagka-cut. Okay, nagka-issue lang po ng konti dyan sa output ko ngayon, pero okay lang para may pakita ko lang sa inyo paano po siya i-assemble. Okay, nadyan na rin po yung print settings, i-pause nyo na lang and then gayahin nyo na lang po. Pero gumagamit po ako ng print fab. So ang gamit po natin dito ay double-sided photo paper. Ayan, nilalagyan ko po ulit na marka yung alignment ng aking mga registration mark para straight na straight po siya doon sa may cutting mat. Okay, meron din po akong guide dyan. May mga video po ako dyan sa YouTube paano po yon gawin. At ito po yung cutting. I-pause nyo na lang para makita nyo po yung settings na gamit ko. So yan, nagka-cut na po yung ating Cameo. And pag nakat na po yan, pwede na po natin yung i-assemble. So ganyan po ang ayos po niyan. Yung puting yun po yung lalagyan po ng adhesive. At napapansin po ninyo, saktong-sakto po yan sa sukat po ng mug. Yung cover po na magka-curve sa ibabaw po ng mug ay mas malapad po siya doon sa base ng template po natin. So hindi po sila magkatapat. Kasi kung magkatapat po yan, hindi po maganda tingnan. So lalagyan po natin yan dalawang adhesive tape para magdikit po sila. Okay? So ngayon ididikit po natin siya na ganyan. So para siyang pa-cross. Okay? Make sure na itatamal nyo lang po yung pagkaka-fold niya. So yan, i-fold po natin yung dalawang side. Make sure na maganda yung pagkaka-fold po niyan. Kasi kung hindi po na-fold na maayos yan, lolobo po yan. So ganun din po yung sa harapan. Doon po ninyo ididikit. Pwede nyo po yung butasan kung gusto nyo lagyan ng ribbon. Kaya na pong bahala. Kasi nasa inyo na po lahat ng raw file. So discarte nyo po yun para mas maging maganda po yung presentation po ninyo. So lagyan din po natin double-sided yan kasi yan po yung magiging lock. Pero kung gusto nyo nabubuksan yan, bili po kayo ng velcro, idikit po ninyo. Okay? So ganyan po yung magiging itsura niya pag na-assemble na. So itaas po natin yan sa gilid at ilalak po natin. Yan, nakalak. Maglalak po yan kasi mas masikip po yung butas. And then may hook po yan. So medyo pihitin nyo lang o pilitin nyo ipasok ng konti. Pero dahan-dahan para hindi mapunit. So ganun din po sa may kabilang side. Okay, so dinadaan-dahan po natin to para makita po ninyo kung paano po talaga siya gawin. So ito po yung template na ginawa ko. Sukat na sukat po yan. So pansin po ninyo, sakto-sakto po siya doon sa may mug. And then, didikit nyo na lang po yan para tamang-tama po yung yan, itama nyo po na naka-align po siya. Ayan o. So once nagawa nyo na siya, tingnan nyo yung sides. Ayos na ayos siya, wala po siyang butas, wala po siyang excess. Tamang-tama po siya dun sa mug po natin. So hopefully may natutunan po kayo at kung gusto nyo pong bumili ng template po na ito, i-message nyo lang po ako.
Okay? So, eto po yung quality po ng template po na gusto kong ibigay or ibenta po sa iba as long as tama rin po yung inyong process ng paggawa. Salamat!